Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na hindi lang pag-asa ng bayan sa hinaharap ang kabataan, kundi maaasahan na ngayon pa lamang ng sambayanan. Habang ilang senador umaasa na makakapasa na ang panukalang pagbabalik ng mandatory ROTC. May ulat si Daniel Manalastas. Ngayong National Heroes Day, ang pagmamahal sa bayan ay hindi optional. Iyan ang naging pahayag ni Senator Francis Tolentino. Kaya naman sa isang panayam, sinabi niyang ang pagmamahal sa bayan na ginawa ng ating mga bayani ay hindi optional. Kaya naman, bakit daw gagawing optional ang Reserve Officers Training Corps o ROTC? Dagdag na senador, mahirap sabihin kung ano ang takbo ng panahon, kaya kinakailangan ay nakahanda ang Pilipinas. Umaasa ang senador na bago matapos ang taon, maaaprubahan na ang pagbabalik ng mandatory ROTC na kasalukuyan pang nakabinbin sa Senado. Ayon naman kay Senator Christopher Bongo, maganda ang ROTC Games at isang paraan ito para mailayo ang mga kabataan sa iligal na droga. At sa mga ayaw sa ROTC, sana po mabigyan natin sila ng alternatibo. Pwede ba silang may programang palaro in lieu of ROTC? Baka pwede naman po gano'n. Pwede nating pag-aralan ng mabuti. Para sa may ayaw, huwag natin silang pilitin. And I'm sure, marami naman po sa mga kababayan natin na may gusto rin po na makakuha po ng subject o ibig sabihin itong makapagtapos rin po ng ROTC. Itong weekend, pinasinayaan ni Vice President Sara Duterte at Senator Francis Tolentino ang pagbubukas ng Philippine ROTC Games sa Zamboanga City. Si VP Sara ay isa rin sa mga masusugid na nagsusulong ng pagbabalik ng mandatory ROTC. Nagpasalamat si VP Sara sa grupong nasa likod ng Philippine ROTC Games 2023. Pagpapakita raw ito ng commitment para sumali sa nation building. At nagpapasalamat din siya sa pagpapakita na mayroong pag-asa at maaasahan ang ating mga kabataan. Daniel Manalastas para sa Bayan.